Ang pinakamatindi po niyan mga amigo na yung hindi ko talaga yung may mga nakakaaway siya dito na feeling niya pinag-uusapan siya. Feeling niya pinag-uusapan siya, ganun po. Meron kumain kami sa may karinderya, alam niyo po ginawa niya. Magandang araw po sa inyo lahat mga amigo. Kumusta po kayong lahat? Ito po umuulan ngayon at eto nagmumuni-muni ako. Kasi napapaisip ako mga kababayan ko dahil sana nung una pa lang ay ang kachat ko na naman si Joanna ngayon. Hindi ko siya nire-replyan actually, pero napipikon ako sa mga messages sa akin. Kaya lang sabi ko nga po, ano man yung gawin ko ngayon, marami siyang sasabihin kasi alam niya na hindi na ako magpapadala ng pera. Pero kung magpapadala ako ng pera sa kanya, tingin nyo may masasabi pa siya sa akin? Wala. Hindi siya magagalit. Ngayon, nilaratat niya ako ng mga message. The last conversation po, mga amigo, ay, nang usapan namin, ay, ang sabi ko sa kanya, ayan, ito na, inaano na naman niya ako ngayon. Binablockmail na naman niya ako ngayon. So, ang huling conversation namin, ay sabi ko, natanggap mo na ba yung 70,000 para pandagdag sa 180,000 para makabalik sa Guinea? Hindi siya nag-reply sa akin, and then after noon, hindi na ako nag-message sa kanya. Yun yung huling conversation namin. So ngayon, mga amigo, for sure, ubos na po yung kanyang pera. Or kung may pera man siya natitira, hindi ko alam. Basta bahala siya. Nabigay ko na yung pera na dapat ay pamasahin niya sa Guinea. Right now, patitigasan ko at hindi ko po mga amigo bibigyan. Bahala po siya kung magalit siya sa akin. Ayan, niraratat na ako ng message ko ang dami. Pero mamaya re-replyan ko siya para matauhan siya. Grabe na yung mga pinagsasabi niya eh. Nababasa ko ito. Kanina pa, nagme-message siya, sinisin ko lang, hindi ko inaano. Pero mamaya re-replyan ko to na matauhan siya. Ang isang message na ano ko dito ay sure at 100% mga amigo na yung susol. Yun yung susol. Nung pumunta siya dito sa Pilipinas, mga amigo, ay wala siyang pakialam. Buti na lang po mga amigo, nakauwi na sila. Kasi wala siyang pakialam nung time na umuwi siya dito sa Pilipinas kasi nabibigyan ko siya. Nagkakaroon siya. Wala siyang pakialam. Ngayon, yung itong nagsusol ay maraming sinasabi sa kanya. Nakumita ang video mo, sabi niya, nakumita ang video mo nang namatay si Ilan, yung mga video na namatay si Ilan, kumita yun, sabi niya sa akin gano'n. So, yan, nababasa ko eh, ayan. Sabi ko nga, ayan, liliwanagin ko. Pero i-video natin to mga amigo. Para at least alam nyo rin kung ano yung mga pinagsasabi niya sa akin. Nalulungkot lang ako dahil umaabot sa ganito yung sa pagkakaibigan namin. Tinuring ko siya na kaibigan, kapatid. Sa totoo lang. Tinuring ko siya na malapit sa family ko at naging kaklose naman niya si Lenlen. Sa akin lang naman siya galit pero sa family ko hindi naman. So, yon. Nang nakakalungkot lang doon mga amigo ay tinuturing niya ako na kaaway dahil sa hindi ko siya nabibigyan na ng pera. So, sinabihan ko na kasi siya na magtrabaho siya pero ayaw niya makinig sa akin. Ang gusto niya ay easy money. So, lahat ay sinisisi niya sa akin pagkamatay ni Ilan. Sisisi niya sa akin yung paghihirap niya ngayon. Bakit? Sabi ko nga, bakit nung nasa Equatorial Guinea ka ba ay maganda ba buhay mo? Naging maganda ang buhay mo nung umuwi ka ng Pilipinas eh. Kung nakinig lang siya sa akin sa mga usapan before, wala namang problema. Pero dahil sa mga pakikinig niya sa mga nagsususol, hindi totoo hindi totoo na sasabihin na
kung ano siya, dapat makikinig siya sa akin, di ba? Hindi sa sulsol. Hindi totoo, nagpaniwala siya, naniwala siya na siya yung tutulungan, di ba? Na siya itutulungan. Pero asa na ngayon? May natulong ba sa kanya? Di ba? Asa sa ngayon? May natulong ba sa kanya yung mga yon? Di ba? So, sabi ko nga, hindi ako, ang pinaka-importante kasi talaga yung loyalty at pagiging honest. Yun talaga ang totoo. Pero, kayong mga nagsususol, kayong mga nagme-message sa kanya, tandaan nyo po, hindi po ako ang natalo. O maaaring ako ay siraan nyo sa social media. Pero may isang pamilya po talaga ang umuwi doon. At sabi ko nga hanggang sa huli, ando naman ako para sa kanya. Pero ang isang tao kapag sobrang papaghangad, pag sobrang tao ay sobrang mapaghangad at hindi nakukontento, ganyan ang mangyayari. Umuwi sila at dahil akala meron sigurong tutulong sa kanila at nung bumalik sila doon, akala ay matutuwa, akala ako ay hahabol sa kanila. Alam na alam po ni Kuya Benjon at Tilenden yan na noong time na nasa immigration kami, si Wesley ayaw na talaga niya umuwi sa Equatorial Guinea. Opo. Pero wala siyang nagawa kasi yung nanay niya, hindi niya kaya for sure mag-isa. Ngayon, ano pa man yung gusto niyang gusto niya pang gawin sa akin, walang problema sa akin. Ngayon, uutusan niya ako na kung ano-anong dapat kong gawin. No. Sinimulan niya hindi naman po ako nagsasalita. Sabi ko nga po, salamat na lang sa Lord dahil sinabi niya sa akin at pinaunawa niya sa akin na para sa aking proteksyon talaga kailangan kong i-vlog lahat ng mga nangyari. Kasi kung hindi ko na i-vlog yung mga before, for sure mag-ano kayo magtataka kayo. Bakit ganon? Tapos ang ending masama ang family ko. Kinukwento ko po ito sa inyo mga amigo dahil po ang daming kanyang demand. Sa totoo lang, from the very start, from the beginning, talagang ang dami nang hinihiling sa akin. Nasabi ko, tapos ang sabi pa niya ay wala raw siya interest sa mga kinikita ko sa vlog, ganyan-ganyan. Sabi ko sa kanya, kinikita sa vlog, sabi ko ay kung talagang wala siyang interest doon, bakit dumating sa point na sabi niya ganun sa akin ay iano ko daw yung mga yung mga videos niya, sabi niya sa akin na kumikita, sabi niya sa akin ganyan. So dahil yan sa sulsol. So hindi ako naniniwala na mahina ang pinagkukunan nila, yun ang totoo. So maniniwala, kaso nga lang yung promise ng sulsol hindi yung promise ng sulsol ay hindi ginawa. So akala niya mabibigay siya. Bakit? Kaya ba siyang bigyan kahit nung time na nandun pa siya sa Africa, wala siyang pakialam kasi binibigyan ko siya Pero ngayon na wala na ako binibigay sa kanya, gusto niya marami makuha sa akin, diba? Marami magkukuha sa akin, tapos uutusan niya ako ng kung ano-ano. Sabi ko, napaka-unfair naman. Tapos gusto niya sirain ako sa social media kahit wala naman ako ginagawang masama sa kanila. Ano ba, buti na lang may mga videos, may mga pruweba tayo. Kaya sabi ko nga po mga amigo, nung time na sila sa Pilipinas, sobrang saya nila kasi lahat na gagawa nila, nanatili akong tahimik kahit na alam ko na mali na yung ginagawa, talagang pinagsasabihan ko lang, pero hindi ko sinasabi sa inyo. Sinasabihan ko lang mag ingat. Yung pag-uwi niya ng madaling araw, wala akong magawa kasi hindi ko naman nahawak ang pag-iisip niya. Ang dami niya mga ginawa dito, mga amigo. At ang isa sa kinakalungkot ko lang yung ginawa niya
na hindi ko siya mabigyan ng ano dahil na sabi niya hindi ko siya mabigyan ng asawa. Bakit? Kaya hawak ko ba ang puso ng isang tao para bigyan ko siya ng asawa? 'Di ba? Tapos alam niyo ba ang ginawa niya sa ano sa ito, saan ba si ano rito? Tawagan ko nga. Ang pinakamasakit na ginawa niya ay ito. Yung pera ko na binibigay sa kanya, alam niyo kung ano yung pera na binigay ko sa kanya, alam niyo ginawa niya, ganito po. Tawagan ko siya. Sana sumagot. Sumasagot eh. Ayaw sumagot. Mas maganda kasi hindi sa akin magmumula sa tao mismo na nagsabi sa akin. Ito yung isa sa pinakamalungkot na ginawa niya. Hindi dahil ayaw sumagot eh. Kaya napapaisip ako, sabi ko nga ang pera pinapahalagahan. Ang pera pinapahalagahan pero hindi niya dapat gawin to. Tapos sasabihin niya sa akin na binablog sila. Oo, binablog natin sila. Nagbablog tayo sa kanila. Ayaw sumagot. Oo, binablog natin sila. Pero nakita niyo naman yung attitude niya. Alam niyo po ba ang style niya? Papaano? Sabihin, like, ang tagal na ilang beses lang ako nagbablog sa kanila kasi alam niyo po ba ang ginagawa niya? Siyempre tulog sa umaga, tapos sa gabi, gising, ano pa, makapagbablog pa ba ako nun? Kaya hinayaan ko lang, wala namang problema sa akin kung hindi magpapablog or hindi siya magbablog. And then, ilang videos po yung nakita niyo nakasibangot siya. Tapos may magpapatunay po niyan kung ano po niya ginawa niya sa meet and greet. Sa meet and greet, ako po ang umasikaso sa mga tao po doon. Ganyan ang ginawa niya sa meet and greet. Ang ginawa po niya, nakasimangot po siya, lumalayo siya, ayaw niyang i-entertain yung mga tao, ayaw niyang kausapin. Lahat po ng umaten sa meet and greet, ano po ang naobserbahan nyo? Sige po, sabihin nyo nga po sa akin, ano po yung naobserbahan nyo, ano po yung ginawa niya nung nasa meet and greet. I-comment nyo po, sige po, lahat ng umaten sa meet and greet, sila Ati Marilu Abangan, sila Ati Dale, sino pa? Sila Mang Kanor, sino pa? Maraming umaten, sila Miles at Ati Miles, lahat ng Team Peg. Ako ang nahiya sa ginawa niya sa meet and greet. Ako ang nahiya sa ginawa niya sa meet and greet, mga amigo. Isipin niyo po, nakasimangot siya doon, lumayo siya, ayaw niya pag nagpapapicture, nakasimangot siya, di ba? Oo, feeling sikat na sikat siya, na ayaw niyang i-entertain yung mga tao na nandoon. Ano yung silbi ng meet and greet? Sabi ko nga po sa inyo, ngayon ko na-appreciate si Chamame. Kasi si Chamame, basta may tao, i-entertain niya. Diba? Sabi ko nga po, oo, nagkaroon kami ng problema ni Chamame, pero hindi humantong sa ganito. Hindi humantong sa ganito yung pag-ano namin ni Chamame. O hindi ko inaano na sabi, pinababango ko na naman si Chamame. Sa inyo, hindi po. Si Chamame umuwi na Equatorial Guinea, pero nanatili kaming magkaibigan. Nanatili kaming magkaibigan na nagkakamustahan ng hindi niyo po alam, kahit yung mga bata. Kaya sabi ko, paano hindi bibigyan ng second chance yung mga bata? Kahit may problema kay Chamame, may problema kay Chamame, yung mga bata wala eh. Tapos, kahit ano pa ang nangyari sa amin ni Chamame na ganyang sabi niyo pag-aaway, pero hindi dumating sa punto na
nagsalita siya ng mga ano sa akin, na yung kahit walang camera, kahit walang video, hindi siya nagalit sa akin ng sasabihin mo na ganyan na magdedemand siya. Ano po, nung sabi ko nga po, nung nasa meet and greet, lahat ng mga umattend doon, ganyan ang ginawa niya. Kahit dito po sa Pilipinas, dito po sa amin sa Nueva Ecija, ang dami niya pong ginawang sobra-sobra po na hindi ko kinakaya. So, ang pinakamatindi po niyan mga amigo, na yung hindi niya yung hindi ko talaga yung may mga nakakaaway siya dito na feeling niya pinag-uusapan siya. Feeling niya pinag-uusapan siya, ganun po. Meron, kumain kami sa may karinderya, alam niyo po ginawa niya. Nag-uusap lang si Belgium tsaka yung kasi pareho silang Bicolana. Alam niyo po ginawa? Sabi ni ate, iuwi mo na ng Africa yan, sabi. Iuwi mo na Africa yan. Kung ibang tao lang yan, baka sinakta na yan. Nag-iskandalo doon. Nag-iskandalo doon at sabing ganun stop daw yung pinag-uusapan nila kasi feeling niya pinag-uusapan siya ni kaya walang si Belgium sa kanya. Walang kaamor-amor si Belgium sa kanya. Kaya nga sabi nga ganun ni Belgium, grabe tong babaeng to, no? Pakakainin mo na. Tapos pagkayari magagalit pa sa iyo, 'di ba? So nagalit siya sa may nagtitinda ron, sabi ba't pinag-uusapan daw siya. Pinag-uusapan nila is hindi naman siya. Yun, grabe, nag-iskandalo doon sa may kainan. Kaya nga po, sabi ko po sa inyo mga amigo, ang dami nang nangyari. Pero sabi ko tahimik lang ako kasi nga ayoko naman ng puro ako, sige lang, okay na, sige bukas, okay na yan, ganun. Pero di pala dapat pagka ganyan, matindi yung ginawa sa'yo. Ang dami yung gagaya ngayon, ang dami niya message sa akin dito. Kaya pababasa ko rin sa inyo yung mga message niya. Para at least alam niyo po. Kasi hindi yan titigil hanggang alang nakukuha sa akin pera. Pero tingnan natin. Hanggang sabi ba't di ko i-block? Hindi ko siya ba-block. Hindi ko siya i-block, sabi ko. Hanggang siya ay inaano niya ako, hanggang nagsasalita siya ng hindi maganda sa akin, lalaban ako. Kasi hindi ako hindi lagi na lang akong inaapi. Diba? Lagi na akong aapi-apin ako sa social media, ganyan, sasabihan niya ako, feeling siya ang tama, diba? Marami, may mga ito, ang sabi ko nga po sa inyo, may mga pagkukulang ako kay Joanna, pero hindi ko kasi, hindi ko kayang ibigay lahat ng mga kagustuhan niya. Diba? Hindi naman po pwede na ibigay natin yung mga gusto niya na hindi natin kayang gawin, di ba? Unang-una diyan, yung ulitin natin yung pagpunta sa France, di ba? Kung naibigay ba natin yung pagpunta natin sa France, sino ba ang mga problema? Ako rin. Kaya sabi ko magaling ang Lord kasi kahit hindi niya hinayaan na makapunta siya sa France. Kung nakapunta siya sa France gamit ang bank account ko, laking problema nun. For sure, ako ay hindi na kasi siya babalik Ang gusto niya magtrabaho dun sa France at gusto niya ay maghanap ng lalaki. Yun po ang katotohanan. Dahil yung kaibigan niya, kaya pala hindi mabigyan siya ng invitation letter ng babae na yon kasi ganun din yung trabaho. Wala raw capacity, wala raw kapasidad. Kasi ang ginagawa doon is nagti-TNT lang or basta ganun. O TNT, something na ganun, basta hindi okay. Kaya hindi siya nabigyan. Kasi sabi ko sa kanya, papayagan kitang pumunta ng France, gamitin mo yung bank account ko, pero invitation letter na wala akong responsibilidad pag nandun ka na sa my France. Yon ang usapan namin ni Joanna.